si Babia, no, isa sa mga convenor ng anim o alyansang nagkakaisang mamamayan. Okay. Maraming salamat sa pag-imbita dito sa akin, Captain Lea Valeros at kay Aling Cora, no? And for giving us a chance to speak about ANIM. Just to give you a start, ANIM was born out dahil sa ating pagdidismaya, no? Sa ating kasalukuyang sitwasyon. Okay? So it came about with an initial discussion with a group of representatives from the church. Ito po ay pinagbubuo ng iba-ibang denomination, no? Katoliko, we have a Presbyterian, Economical, Protestant, no? Jesus Lord. So when we had a simple meeting at Intramuros, so we were invited, no, together with my staff, one classmate, Major General and Mayor Benji Magalong, because they want to know about what's happening in our country, particularly about graft and corruption. We were joined by Mayor Anula. Hindi naman siguro masyadong nakilala. Mayor Anula is a mayor of Hagna Bohol, who is created a center for budget network. No? So sila yung nag-himay at nag-aaral ng budget. So we started that before COVID. No, na dapat magkaroon sila ng pastoral letter at saka press con. Pero because sign na supposed to be yung territory ng Caritas Fatherland, yung nagkaroon ng sakit, so hindi na natuloy. Not until on July, wherein we had a meeting again with Bishop Guadaporo, Bishop Nasa, no? And it all started there. So hanggang napag-usapan na, bakit hindi natin isama yung ibang sector ng society? So eventually, we include all sectors of the society, and we created different classification of groups. Kaya nabuo yung tinatawag natin multi-sectoral coalition. Ito ay binubuo ng church and faith-based communities. No? Kasama dito yung there are some from Focus for Christ, from and we have the kababaihan, mga kabataan, mga civil organization, and of course, one of the important part of that is the joining of the retired military and uniformed personnel. That includes the concerned graduates of the Philippine Military Academy, the Association of General Staff Officers. We have the Naraan led by Commodore Sanlay, the UP Vanguard Association. So, and we have several discussions, which I think nabuo namin ng platform for advocacies, which I believe is part of what you are doing right now for having a conversation. So, ano yung platform for advocacy? Alam natin marami tayong mga programs, but we focus on the spring region advocacies because we believe tulong ng mga walang problema. Una is yung corruption. So I think all of us will agree na corruption ngayon sa ating bansa ay nakakasmaya. Na ang dapat na pera na pumunta sa inyo, ang dapat na mga pag-improve ng ating mga struktura, pag-improve ng inyong mga medical assistant, pag-improve ng inyong kabuhayan,
at lalo na ang pag-improve ng ating tinatawag natin supply chain management ng ating mga pagkain. Simula sa pagtanim, pagpalaki, pag-transport, pag-manufacture. Ito hindi natutunan natin. So malaking problema ang isang corruption. Ang pangalawa nito ay ang political dynasty. Out of the provincial and cities, there are around 80% controlled by political dynasties. So ano naman ang gusto ng political dynasties? Balik ang nagsasabi, kung nagbibigay mo ng maganda, bakit hindi? But again, based sa study ng Ateneo School for Government, lumalabas na kung saan doon may political dynasty ay lalong naghihirap ang mga tao as compared doon sa walang political dynasty. So ano ang pangatlong advocacy ng anim? Ito ay ang sinatawag natin electoral reform. Okay? Alam natin na hindi lang sa nakaraang eleksyon, kundi noon pa, maraming kalukuhan sa eleksyon. So yung buto natin ay hindi totoong nabubuto. Anak na bibilang. Nakikita natin, I am also part of the TRIO, led by General Rio, Gastalman, Ramon Sa. So nakikita natin na kung ang dapat ang buto na galing sa A, papunta sa T. Ang nangyayari, galing sa A, mayroong dumaan sa gitna bago pumunta sa C. Okay? So those as simple as that ang na-exchange. Pero kung gusto nyo technical, maybe may continuing for general exchange. Pero ganoon kasimple. So, itong tatlong advokasya ay nagpakita natin na dapat pagtutunan natin. Now, the prior speaker, mas mention about anong klaseng gobyerno ang sa atin ngayon? Monarkiya ba? Hindi, di ba? Tyranny ba? Hindi. Ang ating ano ngayon, forma ng gobyerno ay tinatawag natin Republika. Ano ibig sabihin ng Republika? Ang Republika ibig sabihin ay ang power na gagaling sa mga tao. So ito ngayon ang nakakalimutan ng ating mga lawmakers at ibang mga opisyal sa gobyerno. Nandoon sila dahil sa atin para pagsilbihan ang publiko, para pagsilbihan kayo. Pero ito ay hindi nangyayari. Na parang ngayon ay nagharing-harihan sila. Nawawala na yung kanilang pag-iisip na dapat tayo ang pagsilbihan nila. Now, yung sinasabi kanina na, di ba tayo dapat ang may-ari ng mga iba-ibang mga ahensya o bagay, Meralco, and so on. So, dahil sa korupsyon, itong mga bagay na dapat may paparating sa inyo, hindi na paparating. Kasi, karamihan ito ay pumupunta na sa mga bulsa ng mga tiwaling opisyal ng ating gobyerno. I had a chance to be invited in Hanggang Bohol. Kaya masasabi ko, kung atin lang ipakiral ang power ng tao through one Dansyo People Initiative, magawa natin ang dapat natin gagawin. Sa Hanggang, hindi masyado lumulima ang kanilang mga mga tao. Bakit? Libre yung medical check-up. Libre yung gamot. Okay? Sila, I think, ang isang bayan na mayroong solar light from end to end. I was there to inaugurate yung 5 sa groundbreaking nila ng 5 megawatts. So, dapat magagawa ito. Kung talaga yung pera ng tao, o pera natin, o pera ng bayan, ay ginagastos ng maayos at nakakarating sa libre. No? Pero hindi ito nangyayari.
May bigay ko rin sa inyo yung isang example kung gaano katamakmak o talagang sobra ang pag-corruption ngayon. At tulad yung tingnan natin sa daan, ay tinatawag na ng cat's eye. Ilaw. Okay? Sa isang presentation ni Mayor Magalo, ito ngayong cat's eye ay mayroong presyo na around 14,000. Okay? Pero ang katotohanan, based sa source mismo na nag-inventa ng ganyang bagay sa gobyerno, ang cost lang noon is 2,000. So kung titignan ninyo, isipin na lang natin na 10,000. No? At ang presyo talaga is 2,000. It means that 80% pumupunta sa corruption. Ganun ang kalala ng corruption. Siguro nakikita nyo sa mga news, Facebook, TikTok pa yan, o social media, how some of the Solon become so corrupt. Nakikita natin na kung dati ordinary tao, ngayon nakikita ninyo may Mercedes, may Birkin Hermes, may Lilo Hermes, kung ano-ano dyan. No? At hindi ma-explain. Bakit? Dahil yung pera natin is pumupunta na sa corruption. Another thing, yung tinatawag natin rank. No? Yung rank meeting is yung nagpo-protect ng mga rank sa tabi. No? Normally, it should be supposed to be doon sa mga bagyo. Pero ito ginagawa sa nationwide. And again, ito is sa ngayon, no? Ang presyo nila is about 25,000 per square meter. Okay? Ang actual price niya, based again sa mga supplier, is between 5,000 to 7,000. So nakikita nyo, assuming na lang na 7,000 to 25,000, again, it's more than 60% goes to corruption. Na dapat itong mga pera ay pupunta sa inyo, pupunta sa atin, pupunta sa ating mga mamamayan para mabigyan ng magandang serbisyo. Pero again, ang nangyayari, iba ang pinupuntahan ng pera natin. Okay? Political dynasty. And sabi ko earlier, about 80% in the cities and the provincial are occupied by political dynasty. Okay. So makikita natin na mayroong kandidato ng mother, anak, mayor, at vice mayor. Okay? O mayroon naman yan na mayor, governor, congressman, is puro family. So wala na tayong check and balance. Okay? Now, for electoral reform, ito ang isang malaking kabalaghan. No? Nagkakaroon tayo ng head na hindi natin talagang binuho. Okay? So, what is ANIN trying to do? ANIN is trying to address this problem. No? So, we are forming a coalition of all sectors of society. And we will try on our best to address this concern, particularly on corruption, on political dynasty, and electoral reform. We have already started creating committee to address this concern. So hopefully, we'll be able to start doing this. We will start filing cases, especially with the corruption, also in the political dynasty. So, ANIN is continuing, and we welcome everybody to join us with ANIN. Maraming salamat sa inyo.